dear beloved, Boss Mike Cervera. Isang patunay na ang mga bayaran ay nasa kampo ni Duterte. Oh. Masakit nang sabihin, Oh. kung sinasabi ng mga Duterte na namimigay doon ng maleta ang administrasyon na to, pugi ng inang nag-ako sa mga Duterte. Di namigay din si Duterte. Imposible. Kami nga, vlogger lang ni Duterte. Ilan ang natanggap kong kwarta kay Digong? Pati kay Senator Bongo. Ang sabi ko nga, demanda ako ni Muging Espino eh. May mga conversation kami. Kami pangkaraniwang vlogger ni Duterte nakatanggap ng pera kay Duterte. Kita nyo mga kababayan ko? Kaya nga yung pananatili nila dyan, ikaw, Laila Collins, kayo, Ai Chang. Kaya sinasabi ko na sa inyo, yung mga nananatili sa kampo ni Sara Duterte na mga katulad ko na vlogger, kahit nga, kahit nga maniniyot mga kababayan ng minor de edad basta lang dumami sila, tatanggapin nila Diba, Lori Wayland? Ayan, siya na nagsasabi na sila ay mga bayaran, mga nakakatanggap ng pera sa mga Duterte. Tapos ibibintang nila sa katulad natin. Aba, mga kababayan sapat na nga sa akin nga ang kung ano yung mga natatanggap ko rito. Tulad yan. Si Laila Collins. Si Lori Wayland. Ayan medyo 2 weeks daw, nagpaalam pa. 2 weeks na mamamasyal, dapat lang nai-enjoy ang buhay. Oo. Kahit naman Lori Wayland, pasilip-silip ka lang, kahit wala naman sustento ako, okay lang. Bakit? Oo. Joke ko lang naman sa inyo yan eto, tingnan nyo. Kung sino ang totoo na mga bayaran, sila pa ang may gana na sabihan tayo na tayo ang binabayaran. Diba? Si Mike marunong manlibre. Kapag ako kasama nyo, ako taya. Kahit ako imbitado lang, ako taya. Saan naman kayo nakakita ng ganong pakikisama? Inimbitahan nyo lang ako. Diba? Ako taya. Lalo pa pag ako yung nagsama sa inyo. Hindi kayo uuwi na hindi bundat. Kailangan umuwi kayong bundat na bundat. Yun. Diba? Pero yung mga bagong dating ng mga OFW, maraming pera, nakakaya namang ilibre ko kayo. Pero kung nasa lugar, kunyari, nasa ibang bansa kayo, nasa Japan, America, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Taiwan, Korea, pagka kayo, nando doon at nando din ako taya. Gano'n ako taya, maniwala kayo. Kayo pa kaya ng mga nakadikit ni Duterte mga politiko, hindi nabigyan? Katarantaduhan. Mga conversation kami. Kami pangkaraniwang vlogger ni Duterte nakatanggap ng pera kay Duterte. Kayo pa kaya ng mga nakadikit ni Duterte mga politiko, hindi Kita nabigyan? nyo? Parehas kami ni Lori Wayland. Kaya pala magkasundo tayong dalawa Taduhan. Ilang beses ako kinukontak ni Bongo noon. Ultimo yung kaso ko. Si Bongo rin ang nakayos. Siya rin ang ng abogado ko. Nako. Totoo yun. Kita nyo? Sino yung nag-bill sa akin? Sila rin. Sila rin, Ganon mga kababayan, kaya wag nyo nang ibintang sa amin yung mga kalokohan ninyo. Kanyahin nyo at pangatawanan nyo yan. Kaya nga kayo nananatili kahit na alam nyong bobo si Sara Kung matino ka, eto tanungin ko kayo. Ikaw, Nix Mendoza. Laila Collins. Regina Romero, Ramil Cruz. Kung matino kang tao, alam mo na bobo, tanga, mangmang si Sara, mananatili ka sa pagkasuporta. Isipin nyong maigi Isipin nyo maigi ito sasabihin ko. Arnold Jan Chapno, Christine Joy Macarubo. Kung alam mo na, Ai Chang, na ang sinusuportahan mo, si Sara Duterte, bobo, tanga, mangmang, may saltik, siraang ulo, mananatili ka pa?
nasusuporta kung wala kang pakinabang sa kanya? Sa madaling salita, marami na ho yung nawala. Ang mga nananatili sa pagsuporta kay Sara Duterte, kahit ganun na siya, ay yung mga vlogger na totoong nakakatanggap ng mga sandamakmak na pera. Kita nyo mga kababayan ko? Oh, isipin nyo maigi yan. Hindi naman tayo, Kate Takano pinanganak kahapon Diba? Kitang-kita naman, sure, may gaano ka bastos at mga, yun na nga. Eto na yun. Kitang-kita kung gaano ka bastos, kakurap. Eto. Takot sagutin ni VP Sara. Eto, tignan nyo. Ano ba ang kinatatakot? Sabi nga ni Atty. Claire Castro. 8 tanong na takot sagutin ni VP Sara 8 tanong na takot sagutin ni Sara Duterte. sa impeachment court. Una, siya ang pumirma sa daan-daang milyong pondo. Bakit puro tauhan ang pinapasagot? Pangalawa, alam ng tauhan kung paano nilabas ang pera, pero si Sara lang ang makakasagot kung bakit. Pangatlo, 125 million pesos naubos sa loob lang ng 11 days. Paano? Pang-apat, Mary Grace Piatos? Toong informant ba yan o papel lang para may resibo? Pang-lima, bakit cash ang nilabas na walang audit trail imbis na check Diba? o bank transfer? Correct. Anim, Ano? anong klaseng intelligence operation ang may resibo ng lugaw at paracetamol? Pito, Ano hindi pa? magic word ang confidential. Confidential ang source. Oo. Hindi dapat tinago ang katotohanan. Correct. Kung lihitimo ang gastos, Oo. walang tinatago, at kung gusto mong maging presidente, bakit takot kang humarap? Ang tanong ng taong bayan. Correct. Nakita nyo mga kababayan ko? Yan yung kinatatakutan ni Sara Duterte na dapat tayong taong bayan ang makaalam na manggaling sa bunganga niya mismo. 'Di ba? Kaso ang problema mga kababayan, wala Lahat yung 8 na yan, kinatatakutan niya bakit ka natatakot? Nasagutin lahat yan. Di ba dapat ikaw mismo na namuno sa mga ahensyang yan, namuno sa opisina na yan, ikaw mismo ang sumagot sa taong bayan. Dahil dapat mas alam mo yan. Mas credible yung sasabihin mo kung ikaw mismo yung haharap at sasagot. Kita nyo? Di ba? Takot daw ang mga tao sa Duterte at tumino daw ang Pilipinas. Unggoy, kamo. Yung mga ganyang mga pananaw pang mga mababang uri ng mga tao. Di ba, Berhinya Domingo? Yung mga ganong mga pagtatanim ng mga ganyang pananaw para lang ho sa mga mabababang uri ng mga tao na kulang sa kaalaman. Di ba, Teresita Tan? Berhel de Dios. Ano pa? Eto na. Dito na tayo mga kababayan ko. Eto na, Nako! Kinatatakutan. Nako, merong bumubuo na itong alyansa na to. Eto na mga kababayan ko. Nako po. Eto na mga kababayan. Payag ba kayo rito? Leni Robredo for President. PBBM for Vice President. Ang tunay na unity team. Robredo. PBBM. Grabe to eto na mga paborito nyo. Senatorial candidates. Galing number 1, Rapi Tulfo. Number 2, Vico Soto. Number 3, Antonio Trillanes. Number 4, Risa Hontiveros. Hindi na pwedeng tumakbo itong mga ito. Chel Jokno, Laila De Lima, Gibo Chodoro, Vince Dizon, Nicolas Torre, Mig Subiri, JB Ercito, Boying Remulla. Malamang hindi tayo magkakasundo-sundo sa mga senador. Bakit? Kung ako, tatanggalin ko dyan, alam nyo kung sino tatanggalin ko dyan. Sa bagay, si Risa Hontiveros kasi last term yan, hindi na pwedeng tumakbong senador. Baka pwedeng ipalit si, Yussi Claire Castro. Di ba no? Halimbawa, eto naman si, sino pa? Mig Subiri, pwede na rin palitan.
Pwede naman din palitan na rin si sino pa? Dapat yung mga bago kasi. Pero okay na rin kung yan ang choice, di ba? Kaya dyan natatakot ngayon ng mga DDS Etong tambalan na ito, dito na lang tayo sa taas. Pag natuloy ang Leni Robredo at si Pangulong Bongbong Marcos, tapos na ang laban. Naniniwala kayo mga kababayan ko? Kapag ka natuloy ang tambalang Robredo at Pangulong Bongbong Marcos, tapos na ang laban. Wala na, magagaya na naman ito sa landslide, Argo. Yung landslide noon, nako mga kababayan, yari. Nakikibo ka dyan. Di ba no? Wala na mga kababayan. Wala na. Di ba? Paulo Casitas, ligutan for senator. Yan maraming maraming mga nainganyo rin si ligutan pero sabi ko sa inyo, pag ito natuloy, wala na. Wala nang dapat na pag-usapan. Ang gagawin nila, sisiraan nila ng sisiraan si Leni Robredo. Yun ang gagawin nila. Bakit kanyo? Ngayon ang lakas-lakas Baka nakakalimutan nyo, nung nakarang eleksyon, ang boto ni Leni Robredo nanggaling sa mga kabataan. Yung mga kabataan na yon, karamihan doon, hindi pa yung mga sumusuporta sa kanya, nagpaparami, hindi pa nakakaboto. Ngayon, boboto na sila. At yung bumoto pa uli sa kanya, nakaw! Ang dami nun. At yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong katulad natin, nako, susuporta dito. Tapos ang laban. Wala uuwi na si Sara Duterte. Doon siya maghuli ng langaw. Sa Davao, manghuhuli na lang yung idol ni Argo. Gaganon-ganon. Gaganon-ganon na lang sa Davao. Baka magulat kayo, sa baha, naliligo na si Sara. Matutuluyan na ang pagkasira ng ulo niya. Kita nyo naman mga kababayan ko, tingnan nyo to. Tingnan nyo. Mga kabataan. Pakinggan nyo yung mga opinion nito. Ikumpara nyo sa mga opinion ng mga gusto daw iboto si Sara Duterte. Napipisil na kayo sa kanilang dalawa. For 2028 elections, Leni pa rin, Leni. Lenny pa rin po. Lenny! Ano pong dahilan? Kung kumpara mo sila, especially yung mga ngayon ni Inday Sara, from the start naman, di na mag-aanong credible Saka how they handle things din. Kasi, alam niyo yung attitude din kasi ng isang politician, no? You don't have to really involve your personal feelings, especially with like the whole country at stake. Di ba mga kababayan, kita nyo naman yung magpaliwanag pa lang. Huwag na hudo sa lingwaheng English pakinggan nyo na lang yung pagpapaliwanag kung saan sila nanggagaling. Makikita nyo na talagang mayroong pinanggalingan. Hindi katulad ng mga pag tinanong mo, paano mo gusto si Sara? Bakit? Kasi daw yung tatay. Yung mga ganun, kabubuhan yun kung babalikan mo naman yung tatay, wala ring nagawa. Nagnakaw din ng nagnakaw, di ba? Literal na, basically, you don't have to Kasi parang dramatize. dapat pag matino kang politician, you need to have that level of professionalism and maturity. Yeah. Para pag may disagreements kayo with other politicians, you come across as the bigger and better person. Yeah, and yung very important din yung sportsmanship when it comes to... But Yeah, like very, applicable din to that. cooperative attitude, politeness. politeness rin. Alam mo, wala namang pakialam yung tao sa buhay mo if like, alam mo yung wala na siyang pangkain, ganito, ganyan. Gaganti ka. Kasi Ano pag magagawa think ng tao about na yun, di ba? Lahat ng mga headlines, it's all about drama. Not really about kung anong nangyayari talaga sa bansa natin. More of like, this person said this person said that. And it's like hiding a lot of other necessary matters. Another question po sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Maganda yung mga opposition niya with yung mga ibang ginagawa ni Duterte during that time. Kasi halos merong mga statements na kinokontradict niya talaga kung sinasabi, di siya fully support. And yung initiative na yun maganda na rin Same with
promoting na rin yung LGBTQ awareness during pre-campaign na rin and post-campaign. I'm not sure lang kung dun na rin sa nung EP rin siya. Nakita nyo mga kababayan ko, huwag na natin patagalin, mga kababayan. Nandyan na, oh. Start na ang trial. Dito na tayo. Sunod na natin to. Napipisil na tayo sa kanila. Si Lenny. Okay po. Lenny din. Pwede ko po malaman kung bakit. Kasi po, yung historical background po ng pamilya nila Duterte po is masalimuot po yung ginawa nila sa mga mamamayang Pilipino. Kita nyo, alam ng mga bata na masalimot ang ginawa ng pamilyang Duterte. Pero yung mga bobot tanga na nagpapauto sa mga vlogger na mga kasing bobo nila, mga kababayan, nagsama-sama. Saan ka naman nakakita ng vlogger na ngongo, vlogger na hindi marunong magbasa, vlogger na maniniyot, vlogger na nagsasalsal sa pamamagitan ng bintilang? Saan naman kayo nakakita ng gano'n Another question, ma'am. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? Yes po. Pwede ko malaman kung bakit po. About din po sa mga confidential funds po, yan po, sa mga pinapakita niya pong personality sa mga Pilipino, hindi po maganda bilang vice-presidente po ng bansa natin. Di ba Argo, ikaw, tama ba yon? Ikaw, sagutin mo nga ako. Tama ba yung panig ninyo kinukonsinti nyo na yung vlogger nyo naniniyot ng 13 anyos na hindi pa nireregla? Kailan naging tama yun? Di ba? Ikaw. Ikaw ba sige, tanggalin nga natin. Sabi nga ni Ulo, tanggalin lahat natin. Tapos makikinig ka sa politika. Si Argo, sino yon? Yung bingot. Di ba? Makikinig ka ba doon? Ano sasabihin nun? Inyo na Sino gaganang makikinig doon? Kundi pa naman, ewan ko. Ma'am, last question. Tag-ulan na naman and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi natin doon? Yung government po natin, dapat po silang managot and i-take po nila yung accountability sa mga mamamayang Pilipino kasi ayun naman po talagang responsibility nila sa atin. Kita nyo, ang gagaling sumagot. May laman yung sinasabi. May sense yung sinasabi. Bakit? Bakit? Tingnan nyo ang Pangulong Bongbong. Tingnan nyo mga kababayan. PBBM. Personalin nyo na. Pamamahalaan na ang pagpapakain ng mga mag-aaral. Napakalaking bagay ito dahil minsan ang dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral ng maigi, tayo noon, ganyan ang kabataan ay kulang sa pagkain. Kaya tinanggal na natin ang problemang iyan para lahat ng papasok sa eskwelahan ay hindi na iintindihin ang kanilang kakainin. Ang pamahalaan na ang tutulong at magpapakain ayon kay Pangulong Bongbong. Parang ganito nun. Di ba? Ako nun dahil ako anak ng maglulupa. Gusto kong makakain ng tinapay, Nutriban noon. Pumapasok ako kasi may Nutriban at saka may gatas. Buti na lang, meron tayong ganun, totoo ka dyan, matatalino yung mga bata na yan. Nakita nyo, mga kababayan ko? Papasok ako, di natuto ko. Salamat sa, Pugo Elementary School, Diyan sa Pangasinan, Pugo Elementary School. Our beloved Boss Mike Sevilla.